So what's up mga sir? So panibagong video, panibagong vlog na naman. So for this vlog, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng isang sublimation mugs, no? Gamit yung ating head press machine. So bago pa lang sa aking channel, paki-pindot yung subscribe button para updated kayo sa aking mga videos na i-upload every time na nagpa-vlog ako. So yun mga sir. So first step, kailangan muna nating i-prepare yung mga materials na gagamitin natin bago tayo gumawa ng isang sublimation mugs. So first, kailangan talaga nating meron tayong ganito. Ito yung tinatawag na sublimation mugs, no? Dito siya ordinary na mugs. So nabibili to siya sa Shopee or sa mga printing shop na merong nagbibintang ganito. So ito yung sublimation mugs para dikitan natin ng stickers. And then syempre meron tayo dapat thermal tape. Yun, thermal tape na gagamitin. And then syempre kailangan natin ng print. Yan. Ito yung print natin. Ginawa natin to sa sublimation, no? So yan, naka-sublimation to. Sublimation paper yung gamit natin. And then dapat mga sir naka-mirror yung pagka-print niya. So ito yung sample natin, naka-print na tayo. So ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung mga steps, no? Kung paano gumawa ng isang sublimation mugs na pang souvenirs. So good siya ngayon pang Christmas season mga sir. So disclaimer mga sir, hindi tayo expert sa paggawa nito. So based lang ito sa ating experience. So umpisahan natin mga sir. Let's go. So ito yung tinatawag natin mga sir na head press machine, no? So dito natin ipipress yung ating mugs. So kailangan natin siyang start and then siset natin yung nung timer niya at saka yung temperature na gagamitin. So yung settings natin dito, so yung ginagamit ko mga sir based sa experience ko is 200 yung temperature niya. So set natin ng 200. Yun. Okay. So dapat naka 200 yung temperature niya. So set natin. Tapos yung niya mga sir, timer niya is dapat naka 120 seconds. So 120, set natin 120. So dapat talaga mga sir, no, naka-set to ng maayos kasi pag hindi siya nakasakto yung settings nito, may tendency na hindi masyadong luto yung pagka-print ng ating sublimation mugs. So yun, 120 settings natin. Again, 200 by 120 yung ating setting sa ating head press machine mga sir. So yan, pinapainit lang natin yung ating head press machine. Ito yung gagamitin natin sa ating sublimation mugs. And then ito yung ating mga materials, no? Ito yung mugs, sublimation mugs, and then thermal tape. Napaka-importante nito mga sir yung thermal tape kasi ito yung ididikit natin dito sa print para hindi siya ma-laglag, no? Kasi ito heat resistance. So and then kailangan natin yung ating print. Ito yung sample print natin. Ito yung ididikit natin dito sa ating mugs. Yan. And then dapat naka-mirror to mga sir. Naka-mirror print, no? Kasi nga sublimation yung gagamitin natin. So yun, hintayin lang natin mga sir na mag-reach yung temperature niya. So nasa 155 na siya bago natin i-press. So let's go. So ito mga sir, didikit na natin yung ating print dito sa ating mugs. Yan. Gamit yung ating thermal tape. So pasensya na sa ating background kasi medyo maingay kasi nasa tayo, no? Bahay. So medyo maingay pero sige lang. Ito yung ating thermal tape, ito yung gagamitin natin pandikit. So umpisa na natin, let's go. So yun, ito na siya mga sir, no? Nakadikit na yung ating thermal tape. So nakapalibot siya sa ating sublimation mug. So ngayon, kasi naka 200 na siya, so ipipress na natin dito sa ating head press machine yung ating mugs, no? So let's go. Sir, madali lang naman, ipipress lang natin siya. Wait. So pasok na natin mga sir kasi nasa na siya, 200 na yung niya, temperature niya. So pasok na natin dito sa ating head press. So dahan-dahan lang, no? Tapos wag niyo masyadong isagad. Dapat yung print na is talagang fix, no? So press na natin siya dito, ipaabot. Wait. So yan, okay na yan mga sir. And then press natin. So yan. So yun lang mga sir, hintayin lang natin na mag zero yung niya,
yung timer niya, no? Pag nag-zero na to, pwede na nating iangat yung ating head press. So, yan, observe lang natin. So, remind lang natin mga sir, no? Medyo, dapat, ano to, kasi nga, careful tayo kasi grabe yung init ng natin, machine. So, yun mga sir, no? Careful tayo kasi nga, sobrang init ng machine. So, much better kung mayroon tayong gloves. So, dapat naka-gloves tayo nito, ganito. Itong kuyi na gloves. Anti-heat, no? So, yun. Hintayin lang natin mag 0-0. Nasa 55, 53. And then, watch natin yung final output ng ating sublimation mugs. So, napakadali lang nito mga sir gumawa. Kailangan nyo lang meron kayong, siyempre number 1, yung sublimation mugs natin na glossy, or meron din siyang matte, and meron din yung black na magic mugs. And then kailangan natin ng thermal tape. Itong thermal tape, siyempre kailangan to talaga, no? Tapos yung sublimation print natin, and then pinaka-importante itong head press machine mga sir. So marami to sa Shopee, no? Pwede nyo bumili sa Shopee. So wait lang natin, nasa 15 seconds na lang siya. Tingnan natin yung final output niya mga sir. So ayun mga sir, nakikita natin nag-zero na siya. So pwede nating iangat yung ating head press. Angat lang natin. Yun. Kita natin mga sir, no, umuusok na sobrang init. Kaya careful lang tayo, no. Tapos remove na natin mga sir. Yun. Tingnan natin ma-remove. So lagay lang natin dito. Tapos off natin yung machine. Off natin. Yun. So tapos na tayo mga sir press sa ating machine, and then tingnan natin yung final output niya. So makikita natin mga sir, yun. Then open natin. So reminders mga sir, no, pag galing sa head press machine yung ating mugs. So pag muna nating hawakan ng kasi nga yung ditong part na to masyadong mainit, no. So careful tayo. Ngayon buksan na natin mga sir. Tingnan natin yung output ng ating mugs, para may idea kayo kung gusto nyo gumawa ng ganito. Napaka-easy mga sir. Look at that. Yun. So yun na mga sir. Kita naman natin yung pugi ng ating ginawang sublimation mugs. Sobrang init nga lang. Pero yun na, goods na goods na. Yan. So yun na yung natin mga sir, final output. So napakadali lang, no? Yan. So, okay. So, ito yung mugs mga sir na tapos pwede itong mabenta sa siguro nasa 150, depende sa inyo, no? Depende sa price range nyo. And then, depende naman sa ilang piraso yung bibili ng customer. So, yun mga sir, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel or nakapollow sa aking Facebook page, papindot na lang yung follow button and subscribe button para updated kayo sa ating mga next videos na i-upload, syempre sa motovlogging and din sa ating printing business. Kaya mga sir, ride safe sa lahat. God bless and peace out. Woo! Sheesh!